Hello, what's up everyone? This is the Blue Navigators World Channel sa YouTube. So, topic natin ngayon sa content natin is about sa Marina mismo account, no? Yung mga nag-a-apply ng COP, COC, sa Marina mismo online natin. So, nagkaroon kayo ng tawag ito, resubmit or tawag ito, final evaluation na, no? Then, nung dumating sa petsa ng appointment date, kagaya ng makikita nyo sample dito sa screen, no? Merong tawag dito, documents or requirements na kulang sa inyo. So, kagaya na ito dito sa sample, valid medical certificate na kailangan ng Marina, yung format na kailangan nila, which is nakalagay naman dito sa natin, Marina mismo kung ano yung kailangan nila o required nila, no? So, para hindi kayo ma-cancel, no? Kasi kadalasan cancel, no? Once na nagkaroon kayo ng note dito sa appointment date nyo na resubmit yung anong kulang na papeles o requirements nyo na dapat nakascan nga sa Marina mismo online natin, make sure na isubmit nyo po yung hinahanap nila o yung kailangan nila, no? Para hindi po ma-cancel. At i-clear ko lang po, ikaklaro ko sa inyo, mga kabaro, na isang beses lang po natin yan try na i-submit o resubmit. So, bago nyo i-resubmit, make sure na yan na po yung kailangan o hinahanap nila. Yung required talaga ng Marina, no? Kasi inaano nila, di ba? Tawag dito, ina-assess nila sa sa online natin, no? Kasi madalas online na tayo ngayon, so ganun ang gagawin niya dapat. So within nakalagay naman within 30 days, 1 month, no? So, or else, pag hindi natin na-comply yan, makakancel po yun. Automatic na makakancel. So, isa pang dahilan din yan, yung sinasabi kong resubmit, which is nangyari sa atin, no? Kamakailan lang nangyari. So, wag nyo na pong pilitin, no? Kung ano yung, halimbawa, pumasok naman dun sa documents natin, no? Diyan sa pag-i-scan pa lang nagkakaproblema na, 'di ba, sa format or sa laki ng file, no? MB, no? Yan yung madalas diyan na encounter. Pero pumasok na kayo doon, halimbawa yung mga documents nyo na-submit naman na. Then yun nga, pag may final evaluation, magkakaroon na ng yung sa appointment date nyo, no? Then doon nyo na makikita kung to proceed na ba sa payment, no? Or meron pa silang resubmit na requirements or documents na kailangan nila. So, yun yung tututukan nyo natin. So, within 1 month or 30 days, dapat maano nyo yan kung meron kayong kulang na documents na kailangan nila. So, ano ba itong Marina Advisory na itong sinasabi nila rito, no? Marina Advisory number 2023-29, no? So yan yung tinatawag nilang implementation of the one-time compliance policy. So do not delete any submitted document. So in kaso na na-cancel kayo, huwag nyo i-delete yung mga documents na na-submit nyo na, kasi for future reference din nyo yan sa mga next na transaction nyo rito sa online appointment sa Marina mismo. So, ito yung MA or Marina Advisory 2023-29, no? So, dyan yung magpupol. Ayan, yung mga kinakailangan nila. So, bakit na naka-cancel? Kasi yan ang sinasabi rito sa paragraph number 2 nila. All application filed for the assessment of competence, issuance or validation or replacement of STCW certificates and Marina professional ID. So kasama na yon. So yan
were rejected due to any deficiencies shall be given one-time opportunity lang to submit compliance. So, yun nga, pag may kulang kayo, dapat ma-comply nyo, i-submit nyo within 30 days. Yan na yung ano niya, maximum from receipt of notice of deficiency. Otherwise, failure to submit compliance within the said period shall result to automatic cancellation. So, nagtataka tayo bakit yung online transaction natin sa Marina mismo, yung in-apply natin biglang na-cancel, no? So, another ano na naman po yun. Once na na-cancel kasi yan, another ano ka na naman, online appointment ka na naman, magre-reschedule ka po niyan, mag-ano ka uli doon, pipindot uli tayo rito ng appointment, no, sa Marina mismo natin, no. So, yan. Ganun ang mangyari. So, ganun pa rin yung process, no, yung mga kailangan dyan, no, mag-ano kayo ng appointment, no, magsiset ng panibago. So, madidelay po kayo, no. So, ganun ang magiging problema. Then, isa pa, bukod doon sa 30 days, ganito pa, no. Ito pa. All application, yan nga, 30 days. Tapos if upon a submission of compliance, a deficiency remains not addressed. Halimbawa, ni-resubmit nyo. Resubmit na yung, ano doon, yung status. May kailangan sila, may pina-resubmit na papeles. So, ikaklaro natin na one time lang po yan pwedeng isubmit. So, magiging ano pa rin po yan. Tawag ito, makakancel din po yan once na hindi katanggap-tanggap sa kanila or hindi nila accepted, no? And now, if upon submission of compliance, deficiency remains or not addressed, the application shall likewise be automatically canceled without prejudice to reapplication, no? Yan yung sinasabi doon. Furthermore, application with pending status or those that have been inactive for 1 month from the time of evaluation shall be automatically canceled without prejudice or reapplication. So, yan yun. No, ilalagay ko rin yung link nito para mapuntahan nyo. No? Naka-PDF ito sa online. Pwede nyo ma-check. So, yun. Yun yung dahilan kung bakit naka-cancel. No? Nag-automatic cancel. Baka isipin lang natin minsan, napipindot lang natin dito sa ano natin, pero hindi po. Ano na po yun, sa system na po ng Marina mismo account yun, no? Sa kanila, no? Sa, ano, mga evaluator natin yan sa Marina mismo, no? Yun yung cancel, kaya naka-cancel siya, no? Yun yung dahilan. Pag hindi nyo na-comply po yun. So, yun lang po muna, no? Hindi ko na muna patatagalan. So, balitaan ko kayo kung ano yung nangyari dito sa, ano ko, kasi appointment ko na-cancel nung una. Then, ano na to, yung pangalawa is, ano na, for payment na. So, yung for payment, ano rin natin yan, initiation. Ano rin natin, i-share din natin sa inyo para hindi kayo mahirapan at for reference na rin nyo sa, ano, sa video na to, no? Sa pag kayo ay nag-apply sa Marina mismo online. So, hanggang dito lang po muna ang content natin. Hope nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo. At kung may mga katanungan pa at hindi clear sa inyo, pwede nyo po kung i-comment dito. Comment lang kayo at magtanong, no? So, disclaimer lang muna bago natin tapusin tong video natin. Hindi po tayo taga Marina, no? I'm not from Marina. I'm just also a fellow seafarer, Filipino seafarer na nag-a-apply din po at nagtatrabaho overseas, no? Isa rin po tayong marino, no? Hindi po ako affiliated or connected sa Marina, no? So, yun lang po. Ang, hangarin lang ng content na to ay makatulong sa ating mga, mga kapwa marino, no? Para hindi sila mahirapan, especially yung mga, yung mga first time na nag-apply rito online. Oh, so, yun lang po, no? Okay. Until next video, stay safe, guys. This is the Blue Navigators World Channel. God bless. Stay safe. Bye-bye.